Ito na pala yun. Ito na. Game. Testigo ang gustong may salang bukas, walang iba kundi si NBI Director. Hindi raw saklaw ng freedom of speech ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ng bagong testigong ipinresenta ng prosekusyon. Bukod dyan, isa pang testigo ang gustong may salang bukas, walang iba kundi si NBI Director Melvin Matibag. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong nangyari sa hiling na tumistigo bukas si Director Matibag? Julius, ayon sa depensa, paglabag sa 5-day notice rule ang hinihiling ng prosecution na isalang agad si NBI Director Melvin Matibag bilang testigo sa impeachment trial ni... May rule. 5-day notice rule. Bigla nilang isasalang si Matibag, ang gusto nilang mangyari, isalang nila agad-agad. May rule eh. Pero kailangan sumunod sa rule. Vice President Sara Duterte. Sabi pa ni Senator Judge Alan Peter Cayetano, hindi pwedeng si Matibag ang magdidikta kung kailan siya dadalo sa paglilitis. Hindi pwede, di naman siya boss hindi naman siya impeachment court judge. Hindi naman siya may-ari ng Pilipinas. Direktor man lang yan, hindi man secretary. Ang direktor lang ng isang bureau. Ang uri niya mababa lang, direktor lang. Magkano lang sweldo ng isang direktor? Hindi sila katulad ng secretary, undersecretary. Hindi sila ganun. Yung ano niya, lang, mababa. Kaya hindi ko alam bakit ang yabang nito eh. Hindi siya secretary. May boss siya. May mas mataas pa sa kanya. Mas mataas sa kanya si Romulia, mas mataas sa kanya si Boying, mas mataas sa kanya yung DOJ secretary. Maraming mas mataas sa kanya, pero pinakamataas ang amats niya. So gusto niya siya masusunod. Ano yun? Ano yan? Ganyan na ba talaga ngayon? Para kasi Angel Locsin gusto mo ikaw masusunod sa buhay ni Robin Itong weekend, una nang humiling si NBI Director Matibag sa prosekusyon na maging maaga sana ang schedule ng kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment trial. Dadalo raw kasi siya sa isang summit abroad matapos maimbitahan ng FBI ng Amerika, kaya sana raw ay magbigay na siya ng kanyang testimonya sa... Ay, nakakaya naman, may pasyal pala siya. Meron pala siyang pupuntahan. Mamimili ka. Anong gusto mo? Yung makapagserbisyo ka at masiraan mo si Inday Sara o pansarili, punta ng Amerika, training ko no. Itabi yung mga bote, itabi nyo muna yung mga bote. Baka gumanong ka na naman dyan itabi yung mga bote So dahil may lakad siya, nagre-request siya na baka pwede siya na. Sana all. So yung nakaschedule ngayon, gusto mo, maghintay siya dahil may lakad ka, ganon. Sobrang importante naman ang tingin mo sa sarili mo, sir. Ang taas naman masyado. Mas mataas ka pa sa high. Impeachment court on or before July 20. Agad naman niyang idinulog ng prosecution bilang bunga nilang kahilingan sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw. Pero pumalag agad dyan si Cayetano at ang defense panel. Panoorin natin ang bahagi niya ng trial. The prosecution would like to request that the scheduled testimony of NBI Director Melvin Matibag be scheduled tomorrow. We're going to be here 30 weeks. We have put aside many important things. We have put aside many foreign trips, many local trips. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week to be... Hindi siya available, wag na siya tumistigo, ganun lang yun eh. Mamili ka lang, Matibag. Titistigo ka ba o pupunta ka ng Amerika? Pwede yung pumunta ka naman ng Amerika, okay lang yun eh. Titistigo ka pa? Titistigo ka pa nagbawas na nga ng testigo yung prosecution. So ibig sabihin kaya nagbawas talaga ng testigo yung prosecution kasi akala ko ba yung prosecution ay ayaw na nilang magpresenta pa ng mga karagdagang mga rekado sa kanilang adobo. Kasi pag sobra-sobra ang rekado, hindi nakakaganda yan sa ulam. Akala ko ba satisfied na kayo doon sa dalawang testigo nyong tanga? Bakit maglalagay pa kayo ng isa? Ba't nyo pa ilalagay si Matibag? So ibig sabihin, talagang totoo na nabahagang buntot ninyo kay Zulaika Lopez. Na talagang kinabahan kayo sa prosecution na baka sa cross-examination ng prosecution kay Zulaika Lopez after ng inyong presentation, mapapahiya kayo. Di totoo nga yung balita na natakot kayo, nabahagang mga buntot ninyo, ayaw nyo na mapahiya. Ngayon, umaasa kayo dahil kupal ito si Matibag, pag siya yun nandiyan sa stand, baka magkinupal siya. Baka makumbinsi niya yung taong bayan. Mantakin mo, kukumbinsi sa mga Pilipino na paniwalaan siya yung yung galit na galit sa kanya. Buong Pilipinas, galit na galit kay Matibag. Pinagmumura nga yan dyan sa Senado ng mga kababayan natin nagrarally dyan eh. Tapos siyang ilalagay nyo dyan, you expect na paniniwalaan ng tao kung ano sasabihin ni Matibag. Sabi ko sa inyo, koko sa inyo, huwag nyo nang paupuin si Matibag dyan. Unang-una sa lahat. Wala man siyang kinalaman sa impeachment eh. Wala naman siyang kinalaman sa mga kasos dyan na hindi pa naman siya NBI director nung nangyari yung mga bagay-bagay na yan eh. Bago siya, may isa pa si Magno. Santiago, Magno, tapos siya, wala siyang alam doon. Wala siyang alam doon, wala siyang utos doon, wala siyang facilitate doon. Bagong salta lang yan. Anong patutunayan niya dyan? Anong tatanong niya sa kanya? Kung krimen ba yung ginawa ni Inday? Sasabihin niya, oo. Alam na namin yun, expect na namin yun.
Pauupuin nyo pa siya dyan. Diyos ko po, ibig sabihin talaga, nabahagang buntot ninyo at kay Zulayca Lopez at humuhopya kayo na maitatayo ni Matibag dahil kupal siya, maitatayo niya yung bandila nyo. Malabo. Malabo, bakit? Kasi nga, wala mang reputasyon si Matibag. Galit na galit kay Matibag ang lahat ng mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, kung titingnan nyo yung comment ng mga tao sa mga Facebook pages ng mga yan, putsang ina, mantakin mo, some people are going out of their way just to search for their Facebook page and click comment section at pagmumurahin lang sila doon. Ilang steps yun? Busy ang mga Pilipino pero gumawa sila ng paraan para mapuntahan nila yung mga pages na yan para i-bash nila. Ganun sila kainis sa tao na yan. Dedicated sila na maparating sa mga kupal na yan kung gaano sila nakukupalan sa kanila. Tapos pauupuin nyo dyan as testigo and you expect maniniwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo? Tanga. Yan yung isa sa mga pinakamaling gagawin ninyo. Mas mabuti pa kung si Jollibee ilagay nyo dyan. Baka lahat ng bata sumaya. A violation of the basic tenets of fair play will set a bad precedent insofar as surprise witnesses will be allowed at any point of the proceeding. It will also violate our right to cross-examine intelligently. Samantala, iginiit ng testigong si NBI BARM Director Jeremy Lotok Diyan nagsimula yan. Diyan nagsimula. Tapos, pagkatapos niyan, mga bossing, eto na. Nung matapos yan, biglang-bigla si Matibag. Biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag. Wait lang ha. Biglang-bigla magsisiyasat na si Matibag patungkol sa anomalya sa SEA Games. Nakita mo kung gaano kapeti, gaano kaisip bata ito si Matibag. Hindi lang pinagbigyan yung gusto niya, putya nang haharas na siya ng senator judge. Sabi ko nga dito sa prosecution kung ako sa inyo, tablahin nyo na ito si Matibag kasi hindi siya makakatulong sa kaso nyo unless hindi nyo naman talaga habol na manalo sa impeachment kasi hindi kayo makakakuha ng 16. Kaya ang gusto nyo na lang mambalahura ng mambalahura. But sorry, hindi nyo kayang balahurain yung mga senador kasi sila ang may hawak ng beat. Hawak nila ang beat. So dahil hindi lang napagbigyan, ayan na, ay imbestigahan na yung SEA Games. Pakinggan natin. Katanang past ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Pinalaga ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang planong investigasyon ng NBI tungkol sa umano'y anomalya sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano kasi noon ang head ng organizing committee. May express report si Mean Los Baños. Ang ginastosang Southeast Asian Games na ginanap sa Pilipinas noon pang 2019, biglang nabuhay at sisilipin daw ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan, sisilipin ng National Bureau of Investigation or NBI. Sabi pa ni NBI Chief Attorney Melvin Matibag, malaking kaso raw yan. Malaking kaso daw. Malaking kaso. Bilyon pala yung pumasok dito na Bilyon pala yung pumasok dito. Natural, budget yan eh. pera na unliquidated. Unliquidated ha. Nagsabi na siya kagad. Hindi pa man siya nag-iimbestiga pero nagbibigay na siya ng mga statement. Ganyan ba dapat ang investigador? Dahil lang hindi ka napagbigyan na magtestigo at ng agad-agad na hindi naman yun ang isinasaad ng batas, ganyan ka na. Paliwanag natin. Noong SEA Games, ng panahon na yan, si Alan Peter Cayetano, mga bossing ha, si Alan Peter Cayetano ay siya ang leader. Ito ilalagay ko na sa inyo para alam niyo. Siya ang naging head ng PHISGOC. Okay, ano yun? Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Okay? Magkano yung budget dyan? Ang budget po dyan ay 4.6 billion yata wait lang ikaklaruhin natin. Ang budget po dyan ay 6 billion, sorry. 6 billion ang budget dyan sa, sa SEA Games. Okay? Given 6 billion hosting budget by the government. Gobyerno ni Duterte yan Out of the 6 billion, sa 6 billion na budget ng SEA Games nung panahon na yan, 2.2 billion 0.08 ang hinawakan ng foundation or organizing committee. Ano yung organizing committee? PHISGOC. Ang PHISGOC ay Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Southeast Asian Games pala yan ngayon, sa 2.8 billion na yan, na-liquidate na yan. Na-liquidate na yan at meron niyang savings na 200 million. Sa 2 billion 0.08, may 200 million na savings at ibinalik na sa national budget. Okay? 100% liquidated as of 2022. Ngayon, yung 6 billion, yung 4 billion na natitira sa DBM yun. Again, liquidated and accounted for na yun. Ngayon, pumapalag din ang Malacanang kasi naimbestigahan na yan nung nakaraan. Ang dami ng scrutinization na nangyari dyan at walang nangyari doon sa mga pag-scrutinize nila. Maayos, tsaka Diyos ko naman, panahon ni Pangulong Duterte ito. Wala mang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Tsaka si Pangulong Duterte noon, tutok na tutok siya dito. Ang galing nga nang nangyari sa mga atleta natin noon World class, state of the art. Yung mga stadiums diyan, yung cauldron na yan, ginawa yan ng isang national artist. At if I'm not mistaken, donation pa yung pinangpagawa ng cauldron na yan. Kaya nga, napahiya sila kasi sabi nila, yung kaldero na yan, magkano yan? Hindi nila alam. Tanga, walang pera ng Pilipinas ginastos diyan.
At eto pa mga bossing ha. Oo, ang humawak ng mga proyekto diyan, okay? Construction, lahat-lahat, kontrata. Alam niyo ba kung sino? Si Vince Dizon. Okay. Si Vince Dizon po ang BCDA CAI. O tas ang chair si Garcia. O si Greg Garcia ang chair ng BCDA. Okay? Ngayon si Greg Garcia ngayon ay communications consultant ni BBM at ni First Lady. Tapos si Vince Dizon nasa DPWH ngayon sa kampo ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kung aiimbestigahan ni Matibag ito at si Cayetano lang idadamay niya, hindi pwede yun. Kasi kung iaabsuelto ng Malacanang si Greg Garcia at saka si Vince Dizon, dapat iabsuelto rin nila si Alan Peter Cayetano. Bakit? Kasi si Alan Peter Cayetano, 2 bilyon lang sa 6 na bilyon yung budget na napunta sa kanya for the SEA Games itself. At manakatipid pa siya ng 200 milyon na ibalik na yun sa budget ng Pilipinas. Tanga. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang sinasabi natin kapag masyado kang bilib sa sarili mo eh. Hindi mo alam na may mga kasamahan ka na madadali rito. Katulad dyan, yung inimbestigahan niya yung mga properties ni Mike Defensor. Hindi niya alam, kasabwat si Tulfo sa mga properties na yun. Si Rapi Tulfo. Yung may-ari nung sinasabi niyang beer house, pucha yan, di umano. May share si Rapi Tulfo dun. Diyos mio. So hindi niya alam kung sino yung mga masasagasaan niya. Ngayon, gusto niyang imbestigahan ito, hindi niya alam na yung dalawa sa mga aso ni BBM ngayon, yung pwedeng tatamaan nitong gagawin niya mga kabulastugan. Kaya pag ito gumawa ito ng mga istoryahe, nagpropaganda ito, putyang ina, hindi talaga siya palulusutin ni Alan Peter Cayetano. Kaya ang lakas ng loob ni Alan Peter Cayetano kasi kumpleto siya ng mga dokumento tungkol diyan eh. Hiniring pa yan sa Senado. Mataming debate ang nangyari diyan. Lumusot yan. Walang naging problema. Sobrang ganda ng accommodation natin, sobrang ganda ng mga nagawang mga mga stadiums diyan sa Clark. Lahat ng mga structure sa Clark, mga bossing, si Vince Dizon yan. Para si Vince Dizon at saka si Art Togadi ang may-ari ng buong Clark na yan. So, ang tanong, yung mga contractor dyan, kanino yung mga contractor na gumawa ng mga, si Alan Peter Cayetano karpintero dyan? Hindi naman. Ang karpintero dyan, sila Vince Dizon. So kapag in-implicate mo, gumawa ka ng fake news tungkol dyan sa mga cauldron na yan, sa SEA Games na yan, pag gumawa ka ng katarantaduang report dyan, damay si Vince Dizon dyan, yari ka. Inlove pa naman si Bongbong Marcos dyan. Kapag kainaway niya si Vince Dizon, baka lumabas lahat ng mga baho ni Bongbong patungkol sa pagnanakaw sa DPWH. Lagot ka. You're opening a can full of worms. Kaya, sir, hindi, maganda na rin. Imbestiga mo na. Imbestiga mo na para matapos na. Pero na-imbestigahan na yan, tapos na yan eh. Tangina niyan. Masyado ka kasing epal, sir eh. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Bagamat walang pinangalanan si Matibag, ang chairman ng organizing kaya nagalit ngayon si La Cayetano dahil diyan. Nagsalita na ngayon yung mga sila Cayetano, sila Robin Padilla, nagalit sila. Kasi parang nanghaharas siya ng mga huwes diyan sa impeachment na hindi naman dapat nangyayari. Pasok. He could have not announced it and investigated. The Nasabi niyang infrastructure na walang bidding. First of all, the procurement law has... Iimbestigahan mo, but it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. I am bothered. There is no jurisdiction in the world that allows a judge to be pressured and intimidated. And I ask each one of you, my dear colleagues, payag ba tayo sa ganito? Ganito na ba tayo dito ngayon? Don't we want a better country for our children? Why would you allow a director who's just called to be a witness next week brag that he's going to investigate? And again, I don't know, so I respectfully request that it be played. Because I want to understand. If I don't have reason to be upset, then thank you, I can focus. I can go back to the business on hand. But right... Pero alam ninyo, for the first time, sabi ng mga athletes, kasi ako atleta ko eh. Naging atleta ko. Sa sports na wrestling, freestyle wrestling, naging atleta ako. Sabi ko sa'yo, ang hirap ng inaabot namin sa training, allowances namin. Minsan kailangan pa kami i-enlist sa Navy para lang magkaroon kami ng allowance. Kasi ang PSC, Philippine Sports Commission, wala talagang budget yan. Minsan pinadadala kami sa ibang bansa para mag-compete. Nagso-solicit pa kami para lang meron kaming pang-accommodation, meron kaming pang-qualifying. Lahat ginagawa namin para lang dun sa sa love namin na sport. Walang budget talaga ang mga atleta. Kaya nga